Muli po mga kapatid, magandang gabi po sa atin pong lahat. Purihin po ang Diyos sa gabi pong ito na isang biyaya na lagi po nating naituturing sapagkat malaya po natin na napapag-aralan po ang mga salita po ng Diyos sa tulong din po ng Panginoon sa ganito po na kaparaanan po na meron po tayo through online po. At sa ating pong screen ay ating pong awitin po sa Diyos ang luwalhati bilang ating pagsisimula po. Diyos ang luwalhati, gawa'y dakila, mundo'y minahal, anak niya'y binigay, buhay alay niyang patubos sa sala, lahat nabuksan pinto ng buhay. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Pili sa dugo sa na katugsan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas, sasampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng katawan. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bawat turo niya sa atin dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit talisay sa laging higit pa ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y managalang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Purihin po ang Diyos sa ating pong inawit at minsan pa po tayong umawit po. Awitin po natin, Bayan na kay Dilag.
kaalingaw-ngaw. Sa langit magpakailanman, bayan na kay dilan, magkakatipon tayo. Bayan na marilang, tatahanan ng Panginoon. Sa Ama nating mapagmahal, ang papuri ay iaalay, dahil tayo'y Kanyang minahal. Pinagpala at pinagyaman, bayan na kay dilan, magkakatipon tayo roon. Bayan na marilang, natahanan ng Panginoon. At para po sa ating pong pananalangin, kausapin po natin si Brother Francis na pangunahan po tayo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, banal, dakila at makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Maraming pong salamat, Ama, sa oras po ito na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, sa mga kapatid po na nagbigay ng oras para po sa aming online Bible study. Nawa, Ama, pagpalain niyo po ang bawat tahanan, ang bawat isa sa oras po ito. At buksan niyo po ang mga puso't kaisipan namin sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita sa gabing ito. At dinadalangin namin, Ama, ang anak mong gagamitin mo na maghahayag ng iyong mga salita. Sa oras pong ito, dalangin namin, Ama, manguna ang iyong banal na espiritu sa kanya at may hayag niya mga salita na naayon po sa iyong kagustuhan. Maraming po salamat sa mga pagkakataon na binibigay niyo po sa amin, lalo tigit sa gabing ito, upang kami magkasama-samang muli sa through online sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Kaya dalangin po namin, Ama, ang magandang signal ng internet at katahimikan habang nagbubulay-bulay po kami, Panginoon. Salamat po ng marami at patuloy ko po namin pinupurit, pinasasalamatan sa iyong kabutihan at kamangha-manghang gawa sa araw-araw ng aming mga buhay, ng bawat isa. At sa gabi din po ito, Ama, salamat po sa mga kapatid na makikinig ng iyong mga salita at alam namin, Ama, na isa o dalawa tatlong nag-uusap sa iyong mga salita ay kayo nasa aming kalagitnaan at ikay aming kasama sa oras po ito. Kaya sa iyo po namin patuloy na pinagkakatiwala ang mga oras po ito habang kami po ay nag-aaral ng iyong mga salita. Maraming pong salamat. Pagpalain niyo po kami at man lahat po ito ay aming dalangin tiling sa makapangyarihang pangalan po ng inyong bugtong na anak si Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat, Brother Francis, sa panguna sa panalangin. At ngayon po ay ihanda na po natin ang ating po mga puso at kaisipan. Pansamantala po na ating skip po ang ating pong series po na pag-aaral po sa Thessalonica. At ating pong bibigyan din po ng sa oras po na ito ay aking pong tinatawagan po ang ating pong tagapagturo, si Brother John Norwil Gutierrez. Sige po, magandang gabi po mga kapatid. At katulad po ng nabanggit po ng ating pong MC, pansamantala po ay skip po natin yung ating pong series po na lesson po sa
ating pong online Bible study. At nais ko pong ibahagi po sa atin dito po sa Psalms chapter 56. Babasahin ko po yung verse 3 and 4. Psalms chapter 56, verse 3 and 4. Kung nakita na po natin ay babasahin ko po. Ang sabi po dito sa mababaw po na salin or mabuting balita. Kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Pangako niyang binitaway, pinupuri ko ng lubos. Tanging sa iyo umaasa, nananalig ako o Diyos. Sa tao ring katulad ko'y hindi ako matatakot. Tayo po ay saglit pong manalangin at tayo po humingi muli ng patnubay po sa ating pong Panginoon Diyos. Let us pray. Manamin Diyos na dakila, patuloy po na nagpapasalamat po kami sa mabiyayang pagkakataon na meron po kami para po mag-aral po ng inyong pong mga salita. Patuloy po na dalangin po namin ang aming pong mga puso't isipan sa aming pong pakikinig ay maging handa po sa pagtanggap po ng mensahe niyo po sa amin po na nandito po sa Google Meet, sa lahat din po na maabutan po ng aming pong Facebook Live. Patuloy po nawa ang banal na Espiritu ang kumilos po sa amin po na makikinig. At patuloy sa inyo po namin pinagkakatiwala ang oras po na ito, Ama, at ang lahat po ng ito ay amin pong dalangin sa matamis na pangalan lang po na pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Ito pong binasa po natin sa Awit, chapter 56. Ang sumulat po nito ay wala pong iba kundi po si Haring David. Nung pong mga nakaraan po sa ating pong prayer meeting ay na-share ko din po kung paano po dun sa 1 Samuel chapter 17 na highlight yung pong pagtitiwala po ni David sa ating pong Panginoong Diyos nung kanya pong kinalaban po si Goliath. Alam po natin doon, ng panahon po na yon ay lahat po ay takot po kay Goliath. Pero dahil po sa pagtitiwala po ni Haring David sa Diyos, siya po ay nagpresenta na harapin po si Goliath at alam po natin yung nangyari po doon. Kaya lamang po dito po sa chapter 56 na binasa po natin, ang background po nito bago po yung naisulat po ni Haring David ay makikita po natin dun sa 1 Samuel chapter 21 naman po. At kung titingnan po natin sa unang Samuel chapter 21, kung babasahin po natin yung verse 1, si David po ay nagpunta po kay Ahimelech. At kung titingnan po natin ang background po nito, si David po ay tumatakas po siya kay Haring Saul. Dahil sa takot po niya kay Haring Saul. Dahil ang unang hari ng bayang Israel ay nagkaroon po ng inggit sa kanyang puso dahil po sa naging paghanga ng bayang Israel kay David nung siya po ay nagwagi kay Goliath. Kaya kung titingnan po natin, although background po kay Haring Saul nung siya po ay piniling hari, alam niyo po, nagtago po siya. Ibig pong sabihin, yung parang nagtago po siya kahit malaki siya, maganda yung katawan po niya. Yung parang nahihiya siya nung siya yung piniling hari. Pero sabi nga po, hindi po yun yung tunay na humble. No? Yung heart. Kaya dito na-reveal yung heart po niya na jealousy. No? Nandun po yung jealousy niya kay Haring David. Kaya ang nangyari, alam po natin sa mga nagbabasa po sa istorya po na ito, ay alam po natin na nagkaroon po ng death threat si David. Ito po ay dahil po sa jealousy po ni Haring Saul. Kaya dito po sa chapter 21, kung babasahin po natin to ay tumatakas po si David. At sa pagtakas po niya kay Haring Saul, dun sa verse 10, siguro basahin po natin yung verse 10 hanggang sa mga sumusunod. Sabi po dito, nang araw na iyon, si David ay nagpatuloy sa pagtakas kay Haring Saul. At siya'y nagpunta kay Akuis na hari ng Gat,
Ngunit nakilala siya ng mga tauhan ni Akuis at sinabi nila, "Di ba't iyan si David na hari sa kanyang bayan? Siya ang tinutukoy ng mga mananayaw sa awit nilang pumatay si Saul ng libo-libo at si David na may 10,000. Pinag-isipang mabuti na David ang usapang ito at siya'y natakot sa maaring gawin sa kanya ni Haring Akuis. Kaya't nagkunwari siyang baliw nang siya'y hulihin. Nagsusulat siya sa mga pader ng pintuang bayan at hinahayaang tumulo ang kanyang laway. Kaya sinabi ni Akuis sa kanyang mga tagapaglingkod, "Bakit iniharap ninyo iyan sa akin? Hindi ba ninyo nakikita't baliw? Masak Masakit na ang ulo ko sa dami ng baliw dito. Bakit idinagdag pa ninyo yung isang iyan? Ilayo ninyo iyan." Ito po ang nakakalungkot naman po na part sa naging life din po ni David. Kung dun po sa una po ay nakita po natin yung highlight po ng kanya pong pagtitiwala sa Panginoong Diyos. At dito naman po sa life din po ni David ay nakita rin po natin yung highlight po nung kanyang pagkatakot, no? Yung fear, no? Dahil sa threat sa life po ni David. At marahil ito po yung ating pong nais po na dalhin po na pagbubulay ngayong pong gabi. Nakita po natin kung paano po na nagtiwala po si Haring David or si David nung time po ni Goliath. Pero nakita naman din po natin dito po sa part po ng binasa po natin po, na dumating din po yung pong doubt. Kaya naging present po yung pong fear ni David. Kaya po nung naalala po natin nung nakaraan, tinignan po natin yung kahulugan po nung word na pagtitiwala, no, yung trust. Ang sabi po kasi doon ay firm belief. Yung firm belief in the reliability, truth, ability, or strength of someone. Yung firm belief. Kaya pagka na-shake po yung paniniwala po natin, yung word na firm, kasi unmovable po yun eh. Once po yun ay na-shake po, dun po, kumbaga po yung trust po natin ay napapalitan po ng doubt. At yung doubt po natin, kalaunan po ay nagbubunga ng pagkatakot or yung fear. No? Tinignan ko rin po sa internet yung pong mga iba't ibang reason bakit ang tao po ay nahihirapan po siya na magtiwala. Siguro po ngayon po sa panahon po natin, ayan po ay sabihin na po natin na napakahirap na magtiwala sa isang bagay. Dahil una, marami pong fake, marami pong mga, ngayon nga po, mga AI. No? Minsan nakala natin totoo, yung mga nakikita natin, napapanood natin, balita man yan, anumang bagay yan. Pero marami ng hindi totoo, no? Yung fake. Kaya nga napaka-importante nung isang definition po nung trust. Firm belief dun po sa truth, no? Katotohanan. Napaka-importante po nun. Kasi kung meron po tayong firm belief sa mali, malaki pong panganib yung idudulot po sa atin nun kung magtitiwala po tayo sa mali. Napakaganda po nung isa pong definition po niya, firm belief in truth. At yung mga lumitaw po na mga kadahilanan bakit po ang tao po ay nahihirapan po siya na magtiwala. Una daw po yung trauma. Minsan sa childhood, nakaka-experience po ng trauma at kung minsan dun po yung nagiging reason bakit ang tao po ay growing up, nahihirapan po siya na magtiwala. Yung pong word na betrayal, ibig sabihin po nun, once na ginamit po yung word na betrayal, pinagtiwalaan po siya pero naloko po siya.
At ito rin pong word na fear. Kaya nga po kanina po nakita po natin sa life po ni David, bakit po na-shake yung trust po niya dahil dun sa fear, yung doubt, at nagbunga po ng fear. At yung pong word na suspicion, ibig sabihin yung tamang hinala. Yung, kaya nga napakaganda na yung pong siguraduhin po natin. Kaya kung hindi po tayo sure sa isang bagay, meron tayong suspicion, hindi tayo nagtitiwala. At yung isa pong nakita ko po dito, yung hindi ko expect na nandun po yung word na gossip. Bakit daw po ang isang tao ay hindi niya pinagtitiwalaan yung isang bagay? Gossip kung minsan. Tama naman nga po yun. Minsan kasi meron pong kahit na tiwala po yung isang bagay. Pero pagka kasi sinabing gossip, negative po yun di po ba? Ibig sabihin may naninira dun sa bagay po. Minsan kung dadalhin po natin sa product, yung mga fake, sila po yung naninira dun sa original. Kung sa person, ganun din po. Yung tinatawag kong marites. At alam niyo po sa creation, ganun din po yung nangyari. Kung paano pong tinis po ng ahas, si Satan, yung pong truth. Nang sa gayon, yung firm belief ng tao sa Word of God, ma-shake po siya. Sabi po ni Satan kay Eva, hindi ka mamamatay, kundi parang magiging Diyos ka. At doon po nakita po natin yung pong result ng bagay po na yun. At dito po sa ating pong pag-aaral, gusto ko pong i-focus po sa atin ngayon yung isa pong reason bakit ang tao po ay wala po siyang tiwala, yung pong fear, yung pong na-experience po ni Haring David. Kagabi nga po, na-share ko din po ito sa Bible study po sa Sulib. Meron pong iba't ibang fear katulad po ng nabanggit po ni Brother Wilson. May mga phobia, meron pong mga ibang fear na maaring tayo hindi natin kinakatakutan pero yung iba ay kinakatakutan nila. Doesn't matter na kumbaga mas better tayo dun sa isa. No. Dahil iba-iba nga po yung pwedeng fear po ng tao. Pero isa po ang fear na sabihan na po natin na kinakatakutan po ng lahat. At yun po yung fear ng death. Yung pong kamatayan. At alam po natin dun po sa creation bakit po dumating ang kamatayan dahil po sa kasalanan. Actually, kahit po yung fear dumating dahil nagkasala po ang tao. Kung babasahin po natin yung sa Genesis chapter 3, ang tao po nung una ay wala naman po siyang takot. Why? Kasi nandun po siya sa presensya ng Diyos. Nandun po yung kapayapaan. Kasi yung fear na yun, hindi lang siya takot maari sa kapwa niya tao. Baka takot na rin po siya sa mga animals, mababangis na animals. No? Pero nung siya po yung nagkasala, sabi po dun sa verse 8, sabi po niya dito, nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Sabi po sa verse 10, natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Kung titingnan po natin ito pong pagkatakot po ni Aidan, wala naman pong threat sa buhay po niya. Hindi katulad po nung pong kay David. Pero still, tingnan po natin, naramdaman po niya yung pong fear. Dahil ako po'y naniniwala na alam po niya na nagkasala po siya sa Diyos. At bago nga po yun, sabi po niya, nasaan ka? Yung pong pagkahiwalay po natin sa Diyos.
At kung tayo hiwalay sa Diyos, nandun po yung fear. Nandun po yung pagkatakot. Kaya nga laging binabanggit ni Brother Wilson yung pong paano mo matetest yung iyong pananampalataya. Maraming nagsasabi na meron siyang pananampalataya sa Diyos. Pero paano po natin matetest? Tanungin po natin yung ating sarili. Kung mamamatay po tayo ngayon, saan tayo pupunta? At kung di po natin alam, at nandun po yung takot po natin sa pagpunta po sa impyerno, sign po yun na wala po tayo sa Diyos. Dahil ang tunay po na nagtitiwala, meron po siyang kapayapaan. Meron po siya na tinatawag po na assurance. Kaya nga kung titingnan po natin, bakit po may fear? Saan po nag-ugat po yun? Dahil sa kasalanan. Bakit meron pong kamatayan? Saan po nag-ugat po yun? Sa kasalanan. At kung meron po tayong dapat na i-fix, na maalis po yung takot po natin, yun pong una po natin i-fix ay yung pong punot dulo ng lahat. Yung pong sin. Yung kasalanan po natin, marami pong nagsasabi kung paano po tayo maliligtas. Yung iba, sinasabi po nila ay gumawa tayo ng mabuti. At yun po yung generic na way para maligtas po ang tao ayon po sa reliyon. Ayon po sa mga napakinggan po natin simula nung tayo po ay bata, sa eskwela, sa mga magulang, sa relihiyon. Magpakabait ka. Parang generic po yun na way para mapunta sa langit. Pero kung ang Biblia po ang titingnan po natin, sabi nga po niya dun sa Matthew chapter 19, napakaganda po ng sinabi po ng ating pong Panginoon po. At gusto ko pong tingnan po natin ito sa verse 25. Ang sabi po dito sa Matthew chapter 19 verse 25. Lubhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang narinig. Kaya't nagtanong sila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Ang tinutukoy po dito ng mga alagad ng kaligtasan ay yung pong kaligtasan po sa parusa ng kasalanan, ang impyerno. At paano po tayo mapupunta po doon? O paano po tayo maliligtas po doon? Kapag tayo po ay mapupunta po sa langit. Kasi sabi ng Panginoon dun sa verse 24, sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo. Ito po, kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Kaya po nung narinig ng mga alagad po ito, sila po ay nagtaka at nag-worry. Kasi po yung mayaman po dito, kung babasahin po natin, mabait po siya. Yun po yung generic po na tinuturo po sa atin. Mabait siya, masunurin siya sa magulang, etc. Pero nung challenge po siya ng Diyos, ng ating Panginoong Yesus na ipamigay po niya yung kayamanan niya, iniwan niya ang ating Panginoong Yesus. Kaya nagtanong po yung mga alagad. Kayo, sino po yung maliligtas? Verse 26, ang sabi po dito, tinignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao. Ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Tingnan po natin. Hindi lamang ito basta binanggit po ng Panginoong Yesus sa kanila. Gusto pong pansinin po natin, sa English ginamit po niya yung sa King James, but Jesus beheld them. Dito po sa salin po na binabasa po na tinignan sila ni Jesus. No, meron pong eye contact. Kasi po, napaka-importanting message po nito. At bakit po siya importante? Kasi po, mali po yung trust ng tao para siya maligtas. Yung pinagtitiwalaan po ng tao para po siya maligtas. Maling-mali.
Dahil ang akala po niya, magagawa ito ng tao. Kaya tiningnan sila ni Jesus at sabi po niya, hindi ito magagawa ng tao. Pwede naman sabihin ng Panginoong Jesus, maliligtas ka pagka sumampalataya ka. Meron pong sabi, yun po yung sabi sa Acts chapter 16 verse 31, pag naniwala ka kay Jesus, maliligtas ka. Pero dito meron pong clear na gustong burahin ng Panginoon sa mind po ng tao. Hindi niya lang po sinabi kung paano maliligtas. Meron din po siyang gustong i-clear. Doon po sa iniisip po natin paano po tayo maligtas. Ala po natin, sa gawa po natin, pero mismong sa bibig ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi po ng ating Panginoong Yesus, hindi ito magagawa ng tao. Kaya po, iyan po yung pinaka-reason bakit po ang ating Panginoong Yesus ay nagkatawang tao. Why? Kasi sabi po niya dito, ngunit magagawa ng Diyos. Ang kaligtasan po natin, ang pagpunta po natin sa langit ay imposible. Sa English, ginamit po yun. And said unto them, with men, this is impossible. But with God, all things are possible. Kaya po dun sabi ko po kanina, yung trust, yung pagtitiwala po natin, hindi siya sa truth, napaka-danger po nun. Kaya sabi po ng Panginoon, John 14:6, nandito na po tayo sa bakit po natin kailangan pagkatiwalaan po ang Panginoon. Dahil una, sa John chapter 14, verse 6, siya po yung truth. Sabi po ng Panginoon, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Alam po natin yung talata po na ito. Nakita natin yung reason bakit po ang tao ay hindi po siya nagtitiwala. At nakita rin po natin yung reason na bakit dapat ang tao ay magtiwala po siya kay Jesus. Una, dahil siya po yung truth. At siya po yung isang meaning ng pagtitiwala, paniniwala, pananampalataya. Dapat ito po ay firm sa katotohanan, sa truth. At ang ating Panginoong Jesus, siya po yung truth. At siya po yung gawa ng Diyos. Doon po sa John chapter 3 verse 16, alam po natin po yung talata po na yun. Ang sabi po doon, gayon na lamang, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. O, tingnan po natin yung cover ng love, yung pag-ibig ng Diyos. Hindi lamang po doon sa mga mababait, hindi lamang po doon sa mga mabubuti, hindi lamang po doon sa gumagawa ng mabuti. No. Sa buong sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ito po yung gawa ng Diyos. Binigay po niya yung kanya pong bugtong na anak dahil alam po natin ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. At inalis po yun ng ating Panginoong Yesus. Yung parusa ng ating kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan. Kaya yun po yung sinabi rin po ni Juan dun sa John chapter 1 verse 29. Ang sabi po dun sa John chapter 1 verse 29, sabi po dito, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan, tingnan po natin, ng sanlibutan. Ang kamatayan din po ng Panginoong Jesus. Cover po niya ang kasalanan ng sanlibutan. Una, ang Ama, binigay po niya dahil mahal niya ang sanlibutan. Tayo po yun. Hindi po siya selective. Maging ang kamatayan po ng Panginoong Jesus, cover po noon ang kasalanan din po ng sanlibutan. Hindi rin po selective. Pero tandaan po natin, tayo po yung magseselect. Tayo po yung pipili na magtiwala.
Nasa choice po natin yun. Yun po yung free will. Binigay na po ng Diyos. Yung pong kanya pong paraan para po tayo'y maligtas. Ginawa na po ng Diyos. Ginawa na po ng ating Panginoong Yesus. Kanino po? Sa buong tao, sa sanlibutan. Pero yung trust po natin, yung pinagtitiwalaan, yung pinag-aaralan po natin, tayo po yung maglalagay po nun kung gusto po natin na maalis po dun sa fear, sa takot. At nakakalungkot, sabi ko nga po minsan yung ating pagtitiwala, ilalagay po natin sa religion. Dito ako pinanganak, dito na ako mamamatay. Minsan nilalagay po natin sa tao. Nilalagay po natin sa sarili po nating gawa. Pero sa liwanag po ng salita po ng Diyos, sabi nga po, tinignan sila ni Jesus, imposible sa tao. Ang kaligtasan po natin ay naka Jesus, yun din po yung sinasabi po sa 1 John chapter 5 verse 12, ang sabi po, kung ang anak ng Diyos, tingnan po natin, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Tingnan po natin, ano po yung meron po siya? Buhay na walang hanggan. Pero kung hindi naman po, sabi po, ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Alam niyo po, yung kaligtasan po natin, yung buhay na walang hanggan po natin, nawala po natin po yan dahil sa pagkakasala po natin. Pero ang napakaganda, gustong ibalik po ng Diyos sa atin yun. Kaya po niya ibinigay ang kanya pong bugtong na anak. At nawa sa atin po, ang ating pong pagtitiwala, ilagay po natin kay Jesus dahil siya po ang ginawa ng Diyos na paraan para tayo po'y maligtas. Siya po ang katotohanan. Ganoon din po sa buhay din po natin. Tayo po na sumampalataya naman po sa Panginoon. Reliable din po ang Diyos. Kaya napakaganda po na pagkatiwalaan po natin siya. Kaya kung babalikan po natin yung sa awit, nasulat po ni Haring David po yung sa awit na binasa po natin kanina. Sabi niya po doon, kapag ako'y natatakot, o aking Diyos, na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Psalms 56 verse 3. Tapos sabi po, pangako niyang binitaway, pinupuri ko ng lubos, tanging sa iyo umaasa at nananalig ako, O Diyos. Sa taong katulad ko, hindi ako matatakot. Nasulat po ito ni Haring David after po nung binasa po natin kaninang takot po siya. Fear sa life po niya. Pero nung siya po ay muling tumawag po sa Diyos, siya po ay nanalangin po sa Diyos. Ako po ay naniniwala, naalala po niya yung pong mga experience po niya sa Diyos. No? Na once sa buhay po niya, napagkatiwalaan niya yung word po na reliable. Ang Diyos po ay reliable po siya na magliligtas po sa atin. At yun po yung na-experience po ni Haring David kung babasahin po natin yung first Samuel chapter 17, verse 45. Siguro tingnan po natin po yung sinabi po ni Haring David po doon. First Samuel chapter 17. Ito po, babasahin ko na lang po dito. Siguro basahin ko na muna po itong dito na lang po sa verse 37. Sabi po dito, idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leyon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteyong iyon. Kaya't sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at samahan ka nawa ni Yahweh. Si David po, yung experience po niya,
through po sa pagpapastol po niya. Na-experience po niya yung pong pag-iingat, kapangyarihan po ng Diyos. Kaya nung lumaban din po siya kay Goliath, yun po yung daladala po niya. Yung pagtitiwala po niya sa experience po niya sa Panginoong Diyos. Kaya si Saul, di ba, pinasuot ni Saul yung mga kagamitan niya sa kanya. Hindi niya po dinala po yun. Yung usual po na baon niya pag siya'y nagpapastol, yun po yung dinala niya lang. Yung tungkod, yung mga pinulot niyang makikinis na bato, at yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Sa buhay din po natin bilang isang mananampalataya, ako'y naniniwala na meron na po tayong mga experience na pinanalo po tayo ng Panginoon dahil tayo po'y nagtiwala po sa Kanya. At yung isang meaning po ng trust, reliable. Manangan po tayo po doon sa mga experience po na yun. Kung meron man po ulit na dumating na Goliath, sabihin, another problem. Balikan po natin yung pong mga times na pinanalo po tayo ng Panginoon dahil tayo po'y nagtiwala po sa Kanya. Though kung minsan po madali pong sabihin, pero minsan pag dumating po yun ay nasi-shake po tayo. Kagabi din po, bago po nagtapos po ang Bible study, tanong po ni Brother Wilson sa mga kapatiran ay, kailan tayo huling natakot? Minsan dumarating po, normal po sa atin yung bagay po na yun. Pero nawa katulad po ni Haring David, bagamat po dumating po sa kanya yung fear po na yun, nakapag-recover po siya dun sa takot po na yun. Naalala ko nga po dun po sa binanggit din po ni Brother Wilson na karagdagan po na talata. 1 John chapter 4:18 po. May naalala din po ko dun sa life po ni Haring David. Dun po sa talata po na yun. Dun sa, sabi po kasi dito, sa 1 John 4:18, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pagganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Yung pong sabi, napakaganda po dito, yung pong pumapawi ng takot, yung pong pag-ibig. At alam po natin, ang Panginoon po yun. Ang Diyos po yun. Yung pag-ibig po ng Diyos. At alam mo po ba sa life din po ni David, naghari din po yung pag-ibig. Kasi once po sa life po niya, nagkaroon po siya ng chance na patayin po si Saul. Pero naging dramatic po yung senaryo po doon. Hindi niya po ginawa. Actually, napakita rin po doon yung pag-ibig po ni David kay Saul. Punawi po yung takot. At higit po doon yung pinawi po ng Diyos dahil po sa pag-ibig po niya sa atin. Yung pag-ibig po ng Diyos. Kaya po ang ganda po na tayo po ay magtiwala sa pag-ibig ng Diyos. Siya po yung papawi ng takot po natin. Tapos po, siguro dahil nakita ko po ay oras na din po, isa pa po, nakita po natin na reliable ang ating pong Panginoon sa ating pong pagtitiwala po sa Kanya. Ibig pong sabihin ng reliable, hindi po tayo mapapahiya. Maaasahan po natin pag tayo po ay nagtiwala sa kaligtasan po natin, sa mga needs po natin. Sabi nga po kasi doon sa sa Matthew chapter 6 verse 8. Sabi po doon ng ating Panginoon, Matthew chapter 6 verse 8. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Kaya po, napakaganda pong pagtiwalaan po natin. Hindi yung sarili natin. Kasi minsan, balisa po tayo, hindi po natin alam yung kailangan po natin. Minsan, napupunta pa po
sa iba, yung dapat na kailangan po natin, kaya lalo po tayong kumbaga po nahihirapan. Pero ang Ama alam niya po yun. Kaya sabi niya rin po dun sa mga sumunod po na talata dun sa Matthew chapter 6 din po. Basahin naman po natin dito sa verse 31. Sabi po, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin, o damit. Minsan dito po nasi-shake po yung pagtitiwala po natin sa Panginoon. Tayo pong mga mananampalataya. Pagka nandun na po yung needs. Minsan yung takot po natin pag dumarating na po yung bills. Yung mga bayarin. Yung pong ah, mga needs po natin. Minsan nakakatakot po talaga po yun. Pero sabi nga po ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Na baka kayo'y kapusin sa pagkain, inuman at damit. Yan po yung mga essentials. 32, hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Actually, yung gusto pong iparating po dito, yung pong mga unbeliever. Kaya po napakaganda na as a believer po, ay nakikita po sa atin yung pagtitiwala po sa Panginoon. Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat na ito. Sa 33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag na ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. At alam po natin yung gusto pong i-point po dito sa talatang po ito. Yung ating pong priority. Pinapakita po dito yung ating pong priority. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things. Alin po yun? Yung minsan nagiging alalahanin po natin shall be added unto you. Kaya lang baliktad po, marami po sa mga mananampalataya. Yung dapat po na idaragdag sa atin ng Diyos, yun po yung nauubos yung ating pong mga panahon. Yun po yung inuuna po natin. Yun po yung nagiging nakakalungkot man, minsan yun po yung nagiging hadlang para hindi po tayo isik, para hindi po natin isik ang kaharian ng Diyos. Yung mga bagay po na espiritual. Kaya po marami pong mga mananampalataya, believers sa panahon po natin, lalo na po ngayon pong panahon po natin, dahil yan po yung trend, yung sarili. Kaya nga lagi, yung deserve mo yan. Gustong i-focus ng sanlibutan na ito yung sa mga sarili natin. Unahin mo yung sarili mo, etc. etc. Pero ang sabi ng Panginoon, seek ye first. Pagtiwalaan po natin, yun din po yung sinasabi po sa 1 Peter 5:17. Ang sabi po doon, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ipagkatiwala po natin. Sa atin naman pong mga mananampalataya, ipagkatiwala natin sa Kanya. Hindi ibig sabihin nun na pagkatiwala mo, bahala na. Hindi po. Pagka pinagkatiwala mo, after nun, unahin mo ang Panginoon. Yun po yun eh. Seek ye first. Hindi naman po yung parang bahala na. Hindi ka na magtatrabaho. Hindi po ganoon. Kasi ang gusto niyong ipagkatiwala po, yung alalahanin po natin. Sabihin yung iniisip mo. Para hindi ka na-stress. At yung isipin mo yung bagay na spiritual.
ng Panginoon sabi nga po, alam na ng Panginoon yung mga pangangailangan po natin. Kaya mga kapatid, dito po sa ating pong naging pagbubulay, although marami pa po sa life po ni David, at hindi lamang po sa life po ni David, marami pong mga Bible character na nag-shine po yung kanila pong pagtitiwala. Kailan po? Dun sa midst ng fear. Dun po kasi napapatunayan po yung pagtitiwala. Pagka nandun ka na po sa time na may reason ka para hindi magtiwala. Madaling sabihin na nagtitiwala ako sa Panginoon. Pero pag nandun na sa panahon na meron ka ng reason para hindi magtiwala, dun po siya matetest. Di po ba? Naalala ko din po yung kwento ng ating kapatid dun sa tumatawid sa alambre. Nung una sigaw siya ng sigaw. Naniniwala siya. Pero nung siya na po yung nandun sa risk, di na siya naniniwala. At ganun din po sa atin. Nagsashine po yung ating pong paniniwala. Pag nandun na po yung risk, kung minsan. At minsan ginagamit naman po ng Diyos yung risk sa buhay po natin para pagtiwalaan po natin siya. Marami po ako naririnig po na testimony po nila kung paano nila nakilala ang Panginoon dahil natakot po sila sa life po nila. At kung minsan yun po ang ginagawa po ng Diyos. Kaya kung meron man po sa gabi po na ito, sana po ay makilala po natin ang Panginoon. Kung meron man po tayong takot, ang pag-ibig po ng Panginoon, ang papawi po niyan. Tayo po'y magtiwala po sa Kanya. Mga kapatid, kung meron din po tayong mga fear, ay tayo po ay mga mananampalataya na. Possible po yun dahil nakita po natin sa life po ni David. Pero nakita rin po natin yung pong awit po ni Haring David. I put my trust on you. Kailangan po natin tignan kung saan nakalagay yung ating pagtitiwala. Ilagay po natin sa Panginoon. At siguro po hanggang doon lang po at tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po Ama, kami po ay nagpapasalamat at dahil po nakita po namin kung paano po ang inyong pong pag-ibig. Tunay po na nakita po namin na higit po ito sa lahat po ng takot, dala-dala ng kasalanan, dala-dala ng kahirapan, at ng alinmang bagay. Kaya nawa ang panalangin din po namin, kung meron man po na makakapakinig, na meron po siyang takot sa kamatayan. Nawa katulad po ng aming pong napag-aralan, ang kanya pong pananampalataya at pagtitiwala ay masentro po sa persona ng aming pong Panginoong Hesus. Sa aming pong mga mananampalataya, tawarin niyo po kami kung kami po ay nadadala po ng iba't ibang mga pagsubok at kami po ay nawawalan po ng pagtitiwala at kung minsan po ginagawa po namin sa aming pong mga sarili, patawarin niyo rin po kami at matutunan po namin na ito po ay ipagkaloob po namin sa inyo. Dahil tunay alam po namin na kayo po'y nagmamalasakit po kung paano po na binigay po ninyo ang inyong pong bugtong na anak. Tulad ng sinabi ng aming Panginoon ay alam niyo rin po ang aming pong mga pangangailangan. At nawa dalangin po namin na masumpungan niyo po ang bawat isa po sa amin na meron pong lubos na pagtitiwala sa inyo po sa lahat po ng mangyayari po sa mga buhay po namin. At salamat po maging sa lahat po ng mga dumalo sa aming Google Meet at sa lahat po ng makakapakinig. Kayo patuloy ang manguna po sa mga salita po ninyo. At ito pong lahat ay aming pong nadalangin sa matamis sa pangalan po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus.
Amen. Purihin po ang Diyos sa ating pong naging pagbubulay, isang mabiyaya po na pagbubulay po sa mga salita po ng Diyos. Bagamat tayo po ay nasa devotional po ay baka may mga katanungan po ang ilan po sa atin. Marahil ay kung wala po tayo naging mga katanungan ay naging maliwanag po at naging pagpapala po ang mga salita po ng Diyos. Maraming salamat din po sa kapatid na ginamit po ng Diyos sa paghahayag po ng salita po niya. At para po sa atin pong pagwawakas ay hilingin po natin kay Brother Anthony na pagwakasan po tayo sa isang panalangin po. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal na dakila at makapangyarihan po sa lahat, lubos po kaming nagpapasalamat po sa mabiyayang gabi po na binigay niyo po sa amin. At muli niyo pong pinawi ang takot sa aming mga puso. At muli niyo pong dinala ang aming pong puso't isipan, isinentro sa aming Panginoong Hesus, na siya pong pumapawi ng lahat po ng mga bagabag, pag-aalala, at nawa po ay kagaya po ng aming pong napag-aralan, nawa po Ama, ang maging focus namin ay ang inyo pong kalooban sa aming mga buhay, ang inyo pong kaharian, ang inyo pong kagustuhan. At nawa po Ama ay tunay nga po, kung meron man po sa aming pong pagtitipon po na marahil po ay nag-aalala at dumaranas po ng mga pagsubok at mga suliranin, tulungan niyo po sila na ipagkatiwala na po ng lubusan ang lahat sa aming pong Panginoon at maranasan po namin ang kapayapaang hindi po masayod ng aming mga isipan. At maraming salamat po sa inyo pong anak na ginamit sa pagtuturo. Kayo po ang magpala po sa kanya, sampo ng kanya pong buong pamilya. At ganoon din po Ama, sa bawat isa ay maraming salamat po at patuloy po namin panalangin ang pagpapala niyo po sa amin at maging sa aming pong pagtatapos sa Bible study at sa pagtulog at pagpapahinga namin ay patuloy niyo rin po kaming ingatan at patnubayan, bigyan ng kapahingahan nang sa gayon po ay makaipon ng lakas para po sa haraping bukas na inyo pong ipagkakaloob po. At ang mga kapatid po na dadatnan ng mensahe, makakarinig, makakapanood, ay patuloy pong pagpapala po sa kanila. Maraming salamat po Ama, at sa inyo po namin ibinabalik ang mataas na pagpupuri at ang lahat po ay aming samot hiling sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Good evening po. God bless po. Thank you po. God bless po. Maraming salamat, Brother John. God bless.